Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang nakakalungkot na kalagayan ni Miyata, pati na rin ang naging payo ng ating bida si Grim Reaper. Ngayon naman, pagkikwentuhan natin ang part 2 ng Grim Reaper to the World Arc, ang matinding bakbakan ng mga new generation featherweight boxers. Kinabukasan matapos ang encouragement party para kay Mashiba, pupunta si Ippo at Itagaki sa Korakuen Hall at magsisimula na ang main event ng gabing iyon. Pinakilala na ang JBC Featherweight Champion na si Kyosuke Imai. Bitter nga si Itagaki na makita nito ang mga sponsorship ni Imai sa trunks nito at nagdadasal siya na sana magkaroon ng divine punishment si Imai. Nalaman natin kay Ippo na nagkaroon nga ng 4-match 1-round KO streak itong champion. Kaya naman dinumog ito ng sponsorships at meron din talaga itong kakaibang aura. Dagdag pa ni Ippo na meron na ang kasabihan na kung gusto mo makakita ng KO, bumili ka ng ticket ng laban ni Imai. Pero ang downside down noon, tinatapos lagi nito ang laban within 3 minutes. Kaya naman tinatawag din itong Mr. One Round. Matapos marinig yun ni Itagaki, nairita ito dahil sa kanya nga nagsimula ang first round KO streak ni Imai. Kaya nahihiya siya since nagbumukha siyang pipitsugin na boksingero dahil doon. Pero reply ni Ippo na ang challenger nga ng gabing yun ay malakas. Kaya naman feeling niya hindi magiging one-sided ang laban. At dito na pinakilala ang Japan Featherweight rank number 1 na si Hoshoki Hirioki. Nang tanggalin na ni Imai ang kanyang robe, nabilib nga ang mga audience sa kanyang well-balanced muscles. Nang si Hoshi naman, nagulat ang mga tao dahil sa laki ng right arm nito. Sa tingin ni Itagaki, na kaysa solusyonan ni Hoshi ang mga weaknesses niya, mas lalo na lang nitong inimprove ang kanyang punching power. Kaya napipredict niya na balak ng challenger amunin si Mr. One Round ng balagbagan sa ring. Nagtitiwala naman ang ating bida na kukonekta nga ang solidong suntok ni Hoshi. Dahil alam din ito na ang nakaisip ng strategy na yun ay walang iba kundi si Sendo. Sapagkat alam na nga ni Tiger na walang panama si Hoshi kay Imai pagdating sa technique. Kaya naisip niya na kalimutan na ang komplikadong strategy at mag-focus pabagsakin ng champion. At malaking chance nga daw na titignan ni Sendo ang laban na yun na sa trial para sa paparating niyang laban kay Ricardo Martinez. Malaki nga ang tiwala ni Sendo kay Hoshi at kahit nga daw first time nito sa Korakuen Hall, hindi makaimik ang mga tao dahil alam ng mga to na malakas ang kanyang bata. Dahil kahit nga anong sabihin ng mga audience, kay Itagaki lang natalo si Hoshi. Hindi binigyan ng chance ni Itagaki na kumonekta ng suntok si Hoshi. Pero hindi naman nga daw ganun ang style ni Imai. Kaya nasisiguro niyang hindi kaya nito iwasan ang lahat ng suntok sa 10 rounds na yun. Madadaplisan at madadaplisan ng suntok ang champion. At kapag nangyari yun, unti-unti na din kukonekta ng malinis sa mga punches. Miski nga si Ippo, yun din ang napipredict ng mangyayari at nasisiguro niyang hindi maiinda ni Imai ang mabibigat na suntok ni Hoshi. Kaya naman ang match talaga na ito ay matatawag ding battle of strength, literal na mano-mano, palakasan ng suntok. Nang magsimula na ang laban, bago pa masabi ng referee ang touch gloves, agresibong sumugod na agad ang dalawang boksingero at kumonekta ang right on right cross counter na pinakawalan ng champion. Sa lakas nga ng suntok na yun, nanghina ang tuhod ni Hoshi at napayuko ito. At agara naman kumonekta ng solidong follow-up punch si Imai. Pinilit naman ni Hoshi na makatayo, pero dahil sa lakas din ng suntok na yun, nangatog na naman ang tuhod nito. Nagulat nga si Ippo sa tibay nitong challenger. Matapos yon, mabilis na umabante si Imai at madaling winasa kadepensa ni Hoshi. Habang nangyayari yun, confident pa rin ang Naniwa Tiger sa kanyang bata. At expected nga lahat yun since kalaban nito ang Japanese champion. Pero sabi niya, tao lang din naman ito, kaya walang dapat ikatakot. Dagdag pa nito na, kahit anong ibato niyan sa'yo, tibayan mo lang, magtiwala ka sa kamao mo. Nang magbato ang champion ng suntok para tapusin ang laban, sinalubong ito ng challenger ng kanyang signature Seiken Punch. Subalit hindi naman nagpatinad si Imai at kumonekta pa rin. Sa lakas nga ng mga suntok na yun, tila na-stun ang dalawang ito. Pero nang makarecover sila, sinundan pa ito ng tatlong solidong dual exchange. Nang magpatuloy pa rin ang balagbagan ng dalawa sa gitna ng ring, napatanong nga si Itagaki kung anong ginagawa nito si Imai. Dahil naging champion nga ito ng maraming beses sa amateur league, kaya naman nasisiguro niyang meron itong first rate technique. Pero hindi niya ito ginagamit sa laban nila Hoshi at nakikipagsabayan lang ito. Pati nga sila Ippo at team ni Hoshi ay nagulat sa ginagawa ng champion. Masaya naman ang Naniwa Tiger sa nangyayari since balwarte nga ng bata niya ang palakasan ng suntok.
Nagpatuloy ulit ang dual exchange ni Imay at Hoshi, pero sa pangalawang beses, tila mas napuruan ng champion sa palitan ng suntok na yon. Kitang-kita ang pinsala na ginawa ng suntok na yun kay Imay at nagsimula na manghina ang tuhod niya. Nagulat nga ang ating bida dahil first time niya makitang ganun kabugbog ang champion. Sabi din niya na dapat nga tumigil na si Imay sa pag-focus sa kanyang 1-round KO streak at dapat na itong mag-focus sa kanyang kalaban mismo. Nang magpakawala ng straight si Imay, nailagan ito ng challenger at sunod na kumonekta ng sarili niyang right punch. Sa lakas nga ng suntok na yon, tumalsik ang champion sa ropes at pinaulanan nito ng samot-saring suntok ang guard ni Imay. Nagulat nga ang Naniwa Tiger sa tibay ng champion dahil kung ibang boksingero nga daw yun, siguradong bumagsak na ito agad. Biglang kumonekta ang left hook counter ni Imay pero garad din namang bumawi si Hoshi ng napakasolid na left straight. Ngunit tila hindi yun sapat at sunod namang nagpakawala ng uppercut ang champion. Dahil nga sa uppercut na yun, muli na namang nakatog ang tuhod ng challenger. Nang subukan ni Imay na mag-follow up, agaran nitong sinalubong ng malabombang second punch ni Hoshi. Dahil sa suntok na yon, napasandal at unti-unti nang bumabagsak ang katawan ng champion. Pero hindi pumayag si Imay at pinilit nitong manatiling nakatayo. Matapos yun, nagbato muli ng malabombang second punch ang challenger. Proud na proud nga ang Naniwa Tiger habang pinapanood ang nangyayaring iyon. Subalit ginulat ng champion ang lahat ng sabayan niya ito ng suntok. Nailagan nito ang second punch at kumonekta ng solid sa mukha ang right overhand. Buong tapang naman itong tinanggap ni Hoshi at tila wakipik ito sa kanya. Nang magbato ulit ang challenger ng second punch, dumaplis lang ito sa champion at agarang kumounter gamit ang nakakawindang na liver blow. Tila na-stun at naiwang defenseless ang buong katawan nito dahil sa sakit na nararamdaman niya sa liver blow na yun. Kaya naman hindi pinalampas ni Imay ang chance at sunod-sunod na kumonekta ng mga kombinasyon ng suntok. Dahil nga sa samot-saring suntok, mabilis na pumagit na ang referee at tinigil ang laban at nagpatuloy ang 1-round KO streak with ni Imay. Tinapos nito ang laban ng 2 minutes 58 seconds sa first round. After ng match, pumasok sa ring si Sendo at nakita nitong nakatingin si Imay sa kanila. Kaya naman nilapitan niya ito at pagkatapos nitong i-congrats ang champion, tinanong niya ito kung meron ba siyang gusto ipasabi kay Hoshi since unconscious nga ito. Pero kahit nga nagmamagandang loob si Sendo, gigil na gigil pa rin si Imay sa kanya. At sunod nating nalaman kung bakit. Sabi ng champion na pumasok nga siya sa ring para i-challenge ang Makunochi Generation, hindi ang New Generation. Pero lahat ng ito ay wala at nag-move on na at ayaw nitong tanggapin na nasa OPBF o World Stage na ang mga nasa Makunochi Generation. Na-realize ni Sendo na parehas lang pala si Hoshi at Imay na nafe-feel left out sila. Subalit sabi niya kay Imay na dapat nga kay Ipo niya sabihin ang mga bagay na yun ng direkta. After nun, nagkita sa Ipo, Itagaki at Sendo sa koridor. Tinanong ng ating bida kung ano ang pinag-usapan nila ni Imay. Sagot ni Sendo na in-inform niya lang si Imay tungkol sa paparating niyang match laban kay Ricardo. Na-finalize na nga daw ito at na kay Mari at Fuji ang details sabat doon. Sabi nila Mari na nagpatawag ng press conference si Ricardo para i-announce ang kanyang next na kalaban. Sobrang energetic at hype na hype naman ang Naniwa Tiger nang marinig ang balitang iyon. Ngunit bigla ding sinabi ni Fuji na hindi pala si Sendo ang sinabing kakalaban ni Ricardo. Dahil doon, uminit ang dugo ng Naniwa Tiger dito. Pinigilan naman siya ng ating bida na kahit nga sinabi ni Ricardo na kakalabanin niya ang mananalo sa laban ni Sendo at Alpreto, walang kasalanan dito si Fuji since binabalita niya lang naman ang sinasabi ng world champion. Tinanong ni Fuji si Sendo kung meron ba silang kontrata about doon o di kaya verbal lang ang nangyaring kasunduan. Sagot naman ng Naniwa Tiger na agreement yun ng lalaki sa lalaki, kaya sigurado itong siya ang kakalabanan ni Ricardo. Pero sabi ni Fuji, nakakontrata na nga si Ricardo para kumalaban ng ibang boksingero at hindi na nga daw yun mababago ni Sendo. Kaya naman ang galaiti sa galit ang Naniwa Tiger at susuntukin dapat ang pader. Pero mabilis na pinigilan nito ni Ipo since baka ma-injured na naman ang kanang kamao nito. Naguluhan nga ang ating bida since sinabi ng champion noon na hindi siya papayag kumalaban ng hindi rank 1 sa WBA at si Sendo nga ang kasalukuyang rank number 1. Matapos yun, nireveal na ni Fuji ang kakalabahan ni Ricardo
At ito pala ay rank 3 sa WBA at former Indonesian champion na may 25 fights, 24 wins, 19 KOs at 1 loss. At sunod nating nalaman na ito pala ang genius wild child na si Wally. Kung maalala nyo mga par, nakalaban ito ni Ippo noong nagsisimula pa lang sa boxing si Wally. Nagulat nga si Itagaki sa 25 match record nitong si Wally dahil noong kinalaban nga nito si Ippo, 3 matches pa lang ang na-experience nito. In-explain ni Puji na naglilibot nga sa iba't ibang bansa si Wally at ang trainer nito, kung saan karamihan ng mga laban nito ay hindi pinapalabas sa TV. Kaya hindi niya ma-verify kung malapit ba talagang boksingero si Wally. Pero sabi nga ng mga reporter tungkol dito na kung merong makakatapat na malupit ng Omega na si Ricardo Martinez, iyon ay walang iba kung hindi ang primordial alpha na si Wally. In-explain ni Mari na ang ibig sabihin ng Omega ay ang katapusan, na pwede ding ibig sabihin na si Ricardo nga ang final and ultimate goal. Nag-agree naman doon si Itagaki na ito nga ang final boss ng mga boksingero. Kaya naman nagets na din niya na kung yun nga ang meaning ng Omega, alpha naman ang beginning. Kitang-kita nga ang pagka-excited ni Ippo na makita ang experience na boxer na Wally. Dahil doon, nag-aalit si Sendo dito. At habang nangyayari yun, biglang pumasok si Coach Yanaoka at may sasabihin ito tungkol kay Hoshi. Dahil doon, nag-alala ng sobrang Naniwa Tiger kung ano ang nangyari sa kanyang bata. Pero gusto lang pala itong patahimikin ni Yanaoka since nagpapahinga si Hoshi. Matapos yun, sinabi nga din ito na bago pa ang laban ni Hoshi, alam niya na kung sino ang kakalaban ni Ricardo. At feeling ito na yun nga ay para bigyan ng oras si Sendo na makapagpagaling bago ang kanilang matinding laban. Pero dahil doon, nagalit lalo si Sendo dahil parang pinagbibigyan pa siya ni Ricardo magpahinga habang nagpapainit muna siya bago ang kanilang laban. Kaya naman napasigaw siya sa sobrang galit ito sa world champion. Dahil doon, nagising na ang walang mali na si Hoshi. At akala nito, hindi pa nagsisimula ang laban niya kay Imai. At tapos yun, umalis na si Sendo para kausapin ang kanyang bata. Kinabukasan sa Kamugawa Boxing Gym, pinag-uusapan nilang tungkol sa paparating na laban ni Ricardo at Wally. At napaisip sila kung ano kaya ang reason ni Ricardo at si Wally ang napili nitong kalabanin. Sabi ni Itagaki na parang ngayon makagawa ng anti-Takeshi Sendo strategy. At since parehas ngang parang wild animal tong si Wally at si Sendo, makakapag-prepare ito. Kaya naman nasisiguro nilang kinakabahan din talaga si Ricardo sa Naniwa Tiger. Pero dahil din doon sa laban na yun, makikita rin ni Sendo kung paano kumalaban ng champion ng wild animal. Kaya may benefits din talaga kay Sendo ang pagpupostpone ng match nila ni Ricardo. Napansin nga ni Ippo na nag-uusap ang mga to na para bang sure silang matatalo si Wally sa laban na yun. Malaking tsansa nga daw na yun ang mangyari. Pero hindi pa rin mapigilan mapaisip nito kung gano'n nga ba talaga kadali matatalo ang genius na si Wally. Sa Indonesia, sinabi ni Miguel kay Wally na pupunta nga sila sa final stop ng mga boksingero. Nang dumating sila sa Marvelous Gym sa New York, doon nila na-meet si Dankichi at ang IBF Junior Lightweight World Champion na si Bolg. Excited na excited at sobrang saya ni Wally na makita nito si Bolg. Pero hindi naman nga masaya ang World Champion na maging sparring partner ni Wally since may paparating din siyang laban at imposibleng matapos ang sparring nilang dalawa nang walang mapupuruhan. In-explain ni Dankichi kay Miguel na ayaw niya ang paglabanin ng dalawang to sa sparring since baka magkaseryosohan. Kaya naman nag-prepare ito ng 3 world ranker na makaka-sparring ni Wally as a replacement kay Bolg. At nasisiguro nitong nire-respeto sila ng mga yon since sila Wally nga ang humamon sa isang halimom na Ricardo Martinez. Kaya matik, saludo na itong mga to sa kanila. In-inform ni Bolg si Wally na since mas kilala nga si Ricardo sa kanya, ang laban nila ni Wally ang main event. At ang laban niya naman ay ang semi-main event ng gabing iyon. Since same day nga ang laban nila, mag-share na lang sila ng training camp. Winelcome ni Dankichi si Wally sa Team White Fang. Matapos yun, binigyan ng team t-shirt na may Wolf logo si Wally para suotin. Nabanggit ni Dankichi kay Bolg na nasisiguro niyang hindi basta-basta matatalo si Wally. At naalala niya noong una nilang makilala si Wally. May 3 matches pa lang ito pero kitang-kita mo na ang potential nito na mag-grow. Kaya naman kaabang-abang kung anong klaseng boksingero na si Wally ngayong may experience na ito. Biglang pinakita si Ricardo na tila nakaupo sa kanyang trono. Ine-explain ni Bill sa kanya ang match record ni Wally. Mabilis nga daw ang takbo ng karir nito. To the point na meron itong 1 match per month o minsan mas marami pa doon. Kaya naman nasisiguro ni Bill na hindi ito masyado tinatamaan ng suntok sa mga laban niya.
Pero kahit nga daw sinabi niya yun, hindi defensive boxer itong si Wally. Patunay nga ang KO rating ito sa mga laban niya, kaya aggressive daw talaga ito kung lumaban. Subalit, wala nga daw nakuwang video si Bill sa lahat ng laban ito. Nabanggit din niya na na-enjoy ni Wally ang dikdikan na balagbagan sa gitna ng ring. Nang tanongin ni Ricardo ang tungkol sa nag-iisang pagkatalo nito, reply ni Bill na meron nga silang video sa laban na yon. Pero hindi ito magiging helpful since natalo lang nga si Wally dahil sa lack of experience. Matapos yun, sinabi na ni Bill na si Ippo Makunochi nga ang tumalo dito. Nagulat ang world champion dahil lagi niyang naririnig ang pangalan nito na para bang umiikot sa kanya ang mundo ng boxing kahit pa hindi na ito lumalaban. Kinabukasan ang nagro-roadwork si Ippo kasama sila Taye. Nabalitaan nga daw ng ating bida na nag-team up si Wally at Ball para sa kanyang training laban kay Ricardo. Magandang idea nga daw ito since ang mga jab ni Ball ay rooted sa basics ng boxing na kagaya ng kay Ricardo. Matapos yun, nagpatuloy ang malapang halimaw na roadwork routine nila. Habang nagbe-break, nabilib si Ippo kila Taihei since nakakasabay na ito sa kanya. Reply naman ng dalawa na ang goal nga nila ay malampasan ng kanilang senpai. Sunod nilang pinoint out na 1 week na lang bago ang world title preliminary match ni Mashiba. At napaisip ang mga to na napakarami ang related kay Ippo ang nasa world stage na ng boxing. Pero ang pinakaunang nakalapit nga daw sa world title ay si Miyata. Kaya naman napatanong sila kung hanggang kailan kaya nito dedepensa ng kanyang OPBF title. Kinagabihan sa bahay nila Mashiba, tinanong nito si Kumi tungkol sa 3 doktor na pumuporma sa kanya sa ospital. At sabi nito na kung malaki nga daw kumita ang manilikaw niya, willing siyang tanggapin yun. Pero sagot ni Kumi na nireject niya ang mga doktor na yon. Kaya naman sabi ni Mashiba na, "Kung ganun, mag-uwi ka ng lalaking mas malakas sa akin. Dahil kung hindi, papalayasin kita." Sunod ditong sinabi na kung sa tingin ni Kumi na inaalagaan niya ang kuya niya, baliktad nga daw ang nangyayari since si Mashiba ang nag-aalaga dito. Kaya dapat tumigil na siya sa pag-aalala sa kanya. Dagdag pa ni Mashiba na kahit nga habulin si Kumi, wala pa itong dinadalang malakas na lalaki. Dahil nga doon, naalala ni Kumi na meron nga siyang isang lalaking dinala sa kanilang bahay. Pero hindi naman dito tanggap ni Mashiba at si Ippo nga daw ang pinakayaw nito sa lahat. Matapos yun, bumawi si Kumi ng tanong na bakit hindi na lang ito mag-settle kasama si Ri at kung kailan siya titigil sa pagbaboxing. Pero pointless naman nga daw tanongin ng kanyang kuya tungkol sa pagtigil sa boxing. Kaya naman hanggat may chance na umuwi si Mashiba na may injury dahil sa pagbaboxing, hindi siya aalis sa tabi nito. Nang mapaisip ang Grim Reaper kung hanggang kailan siya magbaboxing, ayaw na ayaw nitong tanggapin sa sarili na dadating ang point na magre-retiro siya.